Atenista, handa na ba kayong bumoto para sa susunod na halalan? Pwes, huwag kang mag-alala dahil aalalayan kita. Mga kagamitan na kakailanganin at importante sa pagre-rehistro. Una, 3 kopya ng revised CF1 application form na galing sa Commission on Elections. Pangalawa, orihinal at kopya ng dokumento ng pagkakakilanlan o identification cards or documents. Maaring sumangguni sa talaan ng mga ID na nakalagay. Pangatlo, orihinal at kopya ng sertipiko ng kapanganakan o birth certificate. Pang-apat, cellphone o laptop na gagamitin sa pagrehistro sa irehistro.comelec.gov.ph. At panghuli, sariling panulat o ballpen. Narito naman ang mga kinakailangan upang maging kwalipikado sa pagboto para sa susunod na halalan. Isang ganap na mamamayang Pilipino na kailanman na hindi pa nagparehistro sa opisina ng COMELEC. Hindi dapat bababa sa 18 taong gulang ang iyong edad sa araw ng halalan na magaganap sa buwan ng Mayo sa susunod na taon. Nakatira dapat sa Pilipinas nang hindi bababa sa 1 taon. Dapat residente ka nang hindi bababa sa 6 na buwan sa lugar kung saan mo ninanais bumoto. Nakahanda na ba mga kakailanganin? Mabuti! Ngayon naman, tutungo na tayo sa mga gagawing hakbang at proseso sa pagiging isang botante. Siguraduhin na imprinta ang 3 kopya ng aplikasyon sa pagpaparehistro sa legal size bond paper. Siguraduhin na masasagutan ito. Pwede ring mapuna ng aplikasyon sa pagpaparehistro sa irehistro.comelec.gov.ph. Katulad ng nabanggit, siguraduhin maimprinta ng 3 kopya. Kung walang printer, maaari namang humingi sa tanggapan ng COMELEC. Para sa maglalabing-8 pa lang bago ang araw ng eleksyon ay siguraduhin na magdala ng orihinal at kopya ng birth certificate. Bukod pa rito, siguraduhin din na magdala ng orihinal at kopya ng ID. Isumite ang nasagutang aplikasyon sa pagpaparehistro at magpakuha ng biometrics. Pagkatapos masagutan ang voter registration form, kailangan din punan ang health declaration form. Pagkatapos mapunan ay titinanding maigi ng elektoral ng COMELEC kung nasagutan ba ng wasto ang lahat ng impormasyong nakalagay. Kung tama, oras na para kunan ka ng tatak sa daliri, litrato at pirma. Kung maayos ng lahat ay makakatanggap ka ng acknowledgement receipt na pruweba na nakapasa ka na sa aplikasyon. Ayun lamang ang mga hakbang na kailangang maisagawa para maging isang ganap na botante. Tandaan lamang na habang maaga pa, magparehistro na. Ito ay upang maiwasan ang kumpulan ng mga tao o ang mabagal na transaksyon ukol sa mga impormasyon na sasagutan. Ika nga ng kasabihan ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya gawin natin ang nararapat para sa kaunlaran ng ating bansang minamahal.